Inutusan ako ni amo na i-check ko daw itong bubong namin at baka kailangang linisin itong alulod kasi uulan daw mamaya. Mahirap kasi pag may harang ang alulod. Sigurado babaha sa loob ng bahay. Hindi naman masyadong madumi, halos buhangin lang, kaya winalis ko lang yan para mabilis. At pati daw ito kasi yung mga tuyong dahon, possible na babara sa drainage. Sigurado babaha sa loob ng bodega tulad last time na bumagyo. Grabe, basang-basa lahat ng gamit sa stock room nila. Ito ang kwarto ko dito sa bahay ng mga amo ko. 5 taon na ako dito nag-i-stay sa room na ito. Ayan, may ganyan sila, pag ganyan, tapos mayroong maliit na lamp. Then maraming mga frame na nakasabit. Yan, may mga libro dyan, kaya lang hindi ko naman binabasa. At ito, may malaking cabinet dyan. Dyan nakalagay yung mga damit ko. At syempre, ayan ang aking bed. Ayan, meron yung maliit na table, lalagyan akong anik-anik. Tapos may pa lampshade pang ganyan. O, diba? Ayan, ang daming nakasabit na frame. Then, ayan ang bed ko. O, diba? Ang dami kong unan. Ayan. Tapos, syempre, ayan, gabi na. Ayan, okay. Tapos, syempre, may pa-TV. Then, may pa-heater din naman tayo dyan. Then, ayan ang electric pa na ginagamit ko. Pero yan ako ang bumili niyan. Kapag summer kasi, sobrang init. Then, ito naman ang CR. Ang kagandahan dito, may sariling CR. Mas maganda pa ang tinitirhan kesa sa inuupahan. Kung halimbawa magbo-boarding ka, magbo-boarding house ka ba? Ayan, syempre, dyan nakalagay yung aking towel. At pa-towel din nila yan. Ayan, may heater yan. Ayan, o diba? Tapos, ayan, syempre, may pa-mirror pa si amo ko dyan. O diba? Siya ang naglalagay ng mga design-design dyan or mga dekorasyon. Ayan, ang salamin. At, ayan, mga aking mga kung anik-anik. Then, ito ang aking shower. Ayan. Pero hindi ako nagagamit niyan dito. Ayan. Ayan ang aking mga kung anik-anik na ginagamit. Ayan. O, diba? Then, syempre, may sabitan din ng roba dahil winter na. Kaya, ayan. Ayan ang aking kwarto dito sa aking amo. Diba? Maganda. Mas maganda pa to kaysa sa kung uupa ka sa boarding house. Araw na naman ng Sabado at uwian na naman ng mga chika sa kanilang boarding house. At syempre ako ay maaga akong pinauwi ng aking amo dahil sabi ng amo ko ay nakaluto naman na ako at medyo late sila kakain kaya pwede na daw ako umuwi. At ito namang si sir ay sabi niya sa akin ay huwag ko daw kalimutan kumuha ng grapes. At dahil nga sa nasasayang naman yung grapes, nabubulok na doon ang walang kumakain kaya kumuha na ako ng madami. At ipapagigay ko ito sa parents ni Jowa kasi nagustuhan talaga nila yung grapes dahil masarap. Araw ng Sabado at nag-request ang amo ko na ipagluto ko sila ng pansit. Dito sa Espanya, maraming amo ang mahilig sa pansit. Kaya advantage, huwag marunong tayo magluto. 3 lang ang main ingredients namin kapag nagluluto ako ng pansit dito kina amo. Beans, carrots, at giniling na manok. Ayaw nila yung shredded chicken at ayaw din nila ng repolyo. At ang gamit namin ay sotanghon. Ang una kong ginagawa, i-fry muna yung giniling na manok. Naglalagay ako dito ng asin para may lasa na yung manok. Then, iset aside ko pag okay na. Magisa naman ako ng sibuyas at bawang. Nakakatulong sa pagluto ng sibuyas kapag naglalagay ng asin. Isusunod na rin ang beans. Tatakpan para mas mabilis maluto. Sinasabay ko na rin lutuin ng pansit sa kabilang kalan. Ang gawa ko pala sa sotanghon ay hinahati ko yan sa gitna para hindi mahirap haluin mamaya kasi medyo mahaba. Painit ng tubig para mas mabilis. Naglalagay ako ng 4 na tasang tubig kapag isang pack ng lulutuin ko. Saka ako titimplahan ng toyo, konting asin at kalahating cubes. Wait kumulo bago ilagay ang pansit. 10 minutes lang, luto na yung pansit. Kapag luto naman na yung beans, saka ako ilalagay yung manok. Titimplahan ko rin yan ng toyo, konting asin at kalahating cubes. Haluin lang saglit at pwede nang ilagay ang nalutong pansit. I-mix lang at wait sandali at ready na yan para mamaya. Niluluto ko pala sa separate na kawali yung carrots kasi bawal yan kay sir. Magsiseparate mamaya ng para kay sir, then saka ihahalo yung niluto kong carrots. Ito ang disadvantage kapag season ng grapes. Kailangan kong weekly na linisin ang floor. Dito sa labas kasi kapag hindi ko inagapan, mangyayari tulad ng bago pa lang ako. Na kailangan kong i-brush ang sahig with lihiya ng mano-mano kasi sobrang itim. Gagawin ko na ito bago pa ako masabihan ni amo na linisin ko.
Walisin ko muna itong mga tuyong dahon at ibang dumi para mas mabilis linisin. Linisin ko na rin itong table dahil madumi sa patak ng mga grapes. Gamit itong matigas na walis para ipang brush ko sa sahig at para kahit paano ay mabawasan ng dumi. Kailangan lang gamitan ng persa para maalis yung dumi. Kanina nilalamig ako pero dahil sa paglilinis ko na ito, bigla akong nainitan. Pati itong side na ito ay kailangan ko na ring linisin kasi napansin ko na may mga maiitim sa sahig. Konting scrub lang para kahit paano mabawasan. Medyo mahirap lang kasi doon sa side na may maiitim talaga kasi need ng extra effort. Kapagod itong trabaho na ito kasi medyo malawak-lawak din. Yan ang isa sa mga ginagawa ko dito na talagang pagod ako pagkatapos. Kawawa naman ako. Bumigay ng aming sapatos. Oh my gosh, ang laki ng nga. Hindi pa ako nakakabili ng pampalit, my gulay. Kawawa naman, bumigay na. Abot ka pa kaya hanggang Biyernes? May isang puno ng peras dito sa garden ni na amo. Mababa lang kaya abot na abot. Ewan ko ba bakit hindi nila pinipitas para kainin? Nalalaglag na lang. Madami-dami ring bunga. May mga nabubulok na nga rin. Sayang talaga. Nahihiya naman akong pitasin at kainin kasi wala naman silang sinabi. Mahirap talaga pag mahiyain. Kahit 5 years na ako sa kanila, kapag walang sinabi na kainin ko, hindi ko talaga kinakain. Yun nga lang, kumuha ako ng isang araw para matikman at sobrang sarap with alamang. Kapag katulong ka dito sa bansang Espanya, nasa sayo kung paano aalwan ang trabaho mo. Choice mo kung ano man ang sitwasyon mo. Pwede kang hindi mahirapan kung pipiliin mo. Dito sa bahay ni na amo, 5 years na ako, sila ang pangalawang naging amo ko. 3 weeks lang kasi ako doon sa una. Once a week ko lang ginagamit itong laba-plato at kapag Monday lang, pagbalik ko. Kasi yung mga ginamit lang naman nila nung Sabado at saka nung Linggo. 3 lang naman kasi sila dito at malaki ang laba-plato kaya ilang araw ang aantayin ko bago yan mapuno. Sayang naman ang kuryente. Kung ilang piraso lang ay isasalang ko na. Kaya ang gawa ko araw-araw, minamano ko ang paghuhugas. Kaya nagkabingaw-bingaw ang mga kasangkapan nila. Saka ayoko kasi na nakatunganga habang nag-aantay silang matapos kumain. Ang bagal kaya ng oras kapag walang ginagawa. Ang disadvantage nga lang, kakapal ang kamay mo. Ganyan talaga, kasalanan ko naman. Kahit madalas sinasabi ni Madam na bakit hindi ko daw gamitin ang laba-plato. Napagkamalan pa nga niyang sira siguro, kaya hindi ko ginagamit. Kaya kung pupunta kayo ng Espanya, piliin nyo kung saan kayo komportable. Talo ko pa dito nagtatrabaho sa construction worker. Sa laki ng takal ng rice. 1 cup lang daw kasi dapat every meal. Ang sarap kasi ng ginataang isda plus may itlog pa. At syempre, hindi mawawala ang mainit na kape. Kapag walang activities ang alaga ko, dinadala ko siya dito sa park. Malapit lang sa bahay nila. Dahil malaki ng alaga ko, tinitingnan-tingnan ko na lang siya habang naglalaro. At ako naman ay nagdudot lang dito sa aking telepono. Minsan naman may nakakausap akong kapwa Pinay, kaya kwentuhan kami habang ang mga alaga namin ay naglalaro. Sarap buhay din paminsan-minsan. Oh my gosh, may bisita ako ngayon sa bed ko. Anong ginagawa mo dyan, Star? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Can you go out? Come on, go down. Venga, go out. Go out. Ha? Ha? Go out. Ah, ven aquí. Madre mia, you're sleeping in my bed. Dumaan siya dyan sa bintana. Bukas kasi ang aking. Okay. You go there. Go. Go. Ah, you're so cute. You know how to go down? Okay. Maybe I can go put you there. Ven aquí. Madre mia. Naughty. You're naughty. Why you come to my room? To my bed? Itlagay natin siya sa labas. Okay. Go. You must eat. Maybe you're hungry. Ah. Bye-bye. Saan ka na naman sa bed ko? Come on. Ha. You always go there. Ha. Oh my goodness. Sa recipe na ito, kailangan ko ng 3 onion. Ang cut niya ay cubes, yung medyo maliit. Simulan ko na lutuin itong onion. Siyempre, kailangan ng olive oil. Pag medyo mainit na, ilalagay na ang sibuyas. Medyo matagal itong lutuin kasi need malambot, pero hindi brown. Kaya dapat hinahalo-halo din.
Pagluto na ang sibuyas, ilalagay naman ng chickpeas. 2 bote yan. Haluin lang at syempre, lagyan ng konting asin. After ng mga ilang minuto, pwede na yan kasi luto naman na ang chickpeas. Ililipat sa lalagyan at aantayin na lumamig. Gagamit ako dito ng 2 maliit na lime. Kukunin ko yung juice at ilalagay sa aking niluto. Haluin lang saglit, i-flat para maganda ang presentation. Saka naman lalagyan ng feta cheese sa ibabaw. Hihimayin para medyo maliit at lalagyan ng dill pang dagdag flavor. Fried chicken ang naisip ko na lulutuin ko para sa aking lunch ngayon. Pero dahil sa hindi pala aalis ang amo ko, kaya tiis muna ako kung ano-ano nasa pantry ko. Bread, sardines, at kumuha ako ng kamatis sa ref. At syempre, ang mainit na kape. Pag andito ka sa Spain, hindi mauubos ang ipon mo kung sakaling magkasakit ka. Libre dito ang check-up, laboratory, operation, o kung anong test ang gagawin sa'yo. Kaya wag matakot magpatingin sa doktor. Need mo lang kumuha ng schedule. Maaga ako nagpunta para maaga makakuha ng number. Kasi first come first serve kapag magpapalaboratory. Need ko din kasing makabalik agad dahil may trabaho ako. Ang laki ng problema ko. Winashing ko kasi ito tapos iniligay ko sa dryer. Ayan, biglang lumiit. Dito sa Spain, swertihan din makahanap ng part-time. Hindi kasi ito tulad sa France or Italy na maraming part-time. Kaya once na makahanap ka, ingatan mo. Kasi sayang din. Dito sa Europe, bawat euro ay mahalaga. Dagdag income din pampadala sa pamilya. Nagutom na si Inday at dahil wala na yung mga amo ko, umalis na, pumasok na sa trabaho, ay makakakain na ako kasi nahiya ako pag andito sila. Kain tayo ng sopas. Ayan, niluto ko yan kahapon. Bali, leftover. Maglagyan natin ng tapos lagyan natin ng lemon para mas masarap. Kain tayo! Alam nyo ba na may libreng sakay dito sa Spain ngayon? Ito ay yung Renfe or train din na pang medyo malayuan. Ito ang isa sa benefits na meron hanggang sa ngayon. Magpupunta ka lang sa information para sabihin mo na mag-avail ka. Pipili ka kung malapitan or cercanías in Espanyol or yung pang malayuan or larga distansya. Kung cercanías ang kukunin mo, magbabayad ka lang ng 10 euro for 3 months at only sakay na yon. Kailangan mo lang makasakay ng at least 16 times for 3 months para automatic nilang ibalik sa bank account mo yung 10 euro na ibinayad mo. Pero kapag less than 16 times mo lang nagamit, no refund. Mura lang ang mga pagkain dito sa Spain, kaya lahat ng naisip mong kainin possible. Choice mo na lang kapag titipiran mo ang sarili mo o hindi. Ang pagtatrabaho bilang katulong dito sa Spain ay hindi madali. Lalo kapag wala kang experience as DH sa ibang bansa. Maraming pagsubok ang pagdadaanan mo kasi maraming bagay na bago lang para sa atin. May time na iiyak ka dahil may mali ka nagawa sa trabaho mo. Huwag patatalo sa homesick. Lagi lang iisipin na after more or less than 4 years mo dito sa Spain, magiging legal ka na at makakauwi ka na din ng Pinas para makasama kahit isang buwan ang pamilya mo. At after less than 2 years, pwedeng makasama mo na dito sa Spain ang asawa at mga anak mo. Kaya huwag tayong susuko kasi pagsubok lang yan sa atin ni Lord para mas lalo tayong maging matatag. Bawat buwan na taon na lilipas, matututunan din natin ang lahat at magiging simple na ito. Unti-unti nating matutupad ang anumang dahilan natin bakit tayo nagpunta dito. Kaya kung nagpaplano kayong pumunta dito sa Spain, halina kayo kasi maraming opportunity ang nag-aantay dito. Nasa atin na lang kung paano natin mapapalawak ang ating sarili. Dito sa Spain, syempre may traffic din, lalo na sa umaga. Kaya kung nagmamadali ka at pwede kang mag-Renfe or mag-metro, yun ang sakyan mo. Ang lahat ng bus dito sa Spain ay may oras ng biyahe o daan sa bawat paradahan, kaya alam mo kung aabot ka o hindi. Kapag katulong tayo, dapat kahit paano marunong tayo maghasa ng mga kutsilyo. Kasi kung hindi, makikipag-away tayo sa mga karne at gulay na hihiwain natin. Wala tayong ibang aasahan na gagawa niyan kundi tayo. Gagawa ako ng kanilones. Need ng pasta, tuna at isang onion. Ikatang maliit na cubes. Igisa, lagyan ng konting asin para mabilis lumambot. Pag golden brown na, ilagay ang tuna, haluin konti. Saka lagyan ng konting ketchup at i-mix lang saglit. Timplahan ng asin at luto na. Hayaan lang lumamig.
Lutuin naman ang pasta. Gamit ang mainit na tubig na nasa bowl, ilagay isa-isa at hayaan ng 10 minuto. Ilagay sa malinis na tela, i-divide ang nalutong tuna sa bawat pasta. I-roll at ilagay sa lalagyan. Tapis naman ang gagawin ko. Mag-melt ng butter sa kawali at lagyan ng harina. I-mix saglit, then maglagay ng gatas. Depende sa creaminess na gusto natin. At haluin ng haluin. At ilagay sa ibabaw ng nagawa natin. Saka naman lalagyan ng Parmigiano cheese sa ibabaw. Iluluto sa oven or air fryer. Dahil isa lang naman ang lulutuin ko, kaya sa air fryer ko lang iluluto ng 12 minutos. Ayan na, luto na. Kakain na ang alaga ko. Papasilip ko sa inyo ang sampayan dito sa Espanya. Ayan, dito. Ayan, walang nakasampay. Solong-solo ko ang sampayan. Pwede rin naman yung mga ganyan. Yan, may kanya-kanyang portable na sampayan. Gawa tayo ng masarap na kape, masustansyang sumo, ang orange juice na may vitamin C, at omelette, egg at chorizo lang sapat na. Meron na tayong good breakfast. That's it! Masaya na si Inday kasi nakabila na ako ng bagong sapatos pamasok. Pwede ko nang itapon ng sira kong sapatos. Murang-mura lang ang bili ko dyan sa halagang 9.99 euro or 620 pesos.